Advance Happy New Year po sa ating lahat mga kapatid. Sa ilan po nating kapatid na mayroong katanungan o babalita, ay malayo po kayo. Tumayo. Brother Raymond. Good morning po mga kapatid. Good morning po. Sa araw na ito ay sinasamba natin ang Panginoon at pinibigyan natin siya ng kapurihan. Salamat sa buong isang taon na inilagi natin sa dako ito. At tayo na ng bahan, may kalakasan at ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay nanatili sa atin. Ngayon po man ang ating lupang katawan ay walang mga karamdaman na tinanggap natin sa Panginoon ang lahat ng pagpapala. Katulad ng mga saganang hangin, tubig, gabi, araw, mga pagkain na binigay sa atin ng Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat. At tayong lahat ay nagpapasalamat sa Kanya. Pagkat ang buhay na ito ay kukunti lang dito sa lupa. Tayo ay maikli lang ang buhay. Kaya pagyaman natin ang ating kaluluwa na tayo mapupunta sa Panginoon sa araw-araw sa ating buhay. Salamat din po sa aking pamilya na kami walang karamdaman at tayong lahat ay nanatili sa pagsamba sa araw-araw sa tuwing unang araw na sa linggo at araw-araw ay may buhay tayo na tinatanggap sa Kanya. Ang mga biyaya na walang sawang niyang binibigay sa atin, tinatanggap natin sa Kanya. Salamat na marami sa Panginoon pagkat nakalipas na naman ang buong isang taon na ating nakamtan sa ating buhay. Kaya ngayon, darating naman muli ang 2024 sa ating buhay na kung sana ay malayo tayo sa mga karamdaman, mga sakuna, at malayo tayo sa lahat ng hindi natin naasahan ng mga sakuna sa ating buhay. Ang karamdaman at yun po ang buhay nito ay manili sa ating may kalakasan at lahat tayo ay maging strong sa ating buhay. Una-una ang Panginoon ang ating pasasalamatan sa darating na taon. At isang kasama ulit tayo sa unang araw ng Sanlinggo na ilalagi at binigay sa ating Panginoon sa ating buhay. Salamat po sa Panginoon. Una sa lahat ay ang Panginoon. Ang lahat ng biyaya at lahat ng kalakasan ay binibigay niya sa atin upang tayo mabuhay. Maraming salamat, Panginoon, pagkat ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas sa aming buhay na ito. Salamat po, marami. Thank you po. Salamat po kay Brother Raymond. Meron pa po ba? Sister Daisy, sige. Announcement lang po sa lahat. Magkakaroon na po tayo ng Thanksgiving on the second Sunday of January. Lahat po sana nandito kasi ito po yung pagkakataon na kailangan nating mag-fill out ng form dun sa personal po na pwede nyo ilagay doon para alam po ng lahat. Ang tanong nga po ni Brother Nelson, nasan ba tayo doon sa 7th iglesia? Siguro it's about time na bigay natin lahat yung informasyon. Kailangan natin po kasi magsama-sama na kung sakali po nagkakaroon po tayo ng mga problema, madali po namin kayong matutukoy. Meron na po tayong gagawing mga leaders na kung saan sila po yung in charge sa pagmamonitor bakit nawawala po ang iba. Tapos yung pong encouragement ni Brother Ryan na siguro nga po, it's about time na magkaroon na po ng leaders or ng elders ang kongregasyon ng Imus. Kaya po, after po ng service, ay pag-uusapan po daw natin yon. Okay po? Ngayon po, andito yung index na kung saan sa second Sunday of January, susulatan niyo po ito ng pangalan niyo, address, complete address, at saka yung cell number. Yung, kung po pwede po, yung location, yung pinaka-map, kung paano mararating yung inyong lugar. At kung ayaw niyo po ng pinupuntahan kayo, pipili lang po kayo kung through online
o personal po kayong pupuntahan ng makakasay nating kapatid na pupunta sa inyo. Meron pong magmumonitor. Sabi nga ni Brother Nelson, hindi siya nagmumonitor ng attendance. Pero ngayon po, may magmumonitor na po ng attendance natin. Kung sa 3 linggo, wala kayo, mag-expect po kayo na pupuntahan kayo sa inyong mga tahanan. Okay po? Tapos yung kay Brother Ryan po, pag-uusapan po, tinatanong ko si Sister Jenny, tutulong ka ba? Hindi po. For the meantime po. For the meantime lang po, i-handle ko lang po yung sa leaders kasi wala pa tayong leaders sa ngayon. So ngayon po, i-discuss po natin yan after the service. Yun yung ating meeting na para po magkaroon kung ang bawat isa po ano yung obligasyon ng bawat isa dito. So may mga pangalan na po tayong napunta doon. Thank you Brother Ryan for the straight and true and that sugar-coated lecture na binigay mo po sa amin. Ang tanong ko lang po, ito. Paano po, kasi nakikita ko po napakahirap nung qualification ng elders. No? So ngayon po, ang dalawang factor na nakikita ko, yung una, ang mga kalalakihan po ay napaka-demanding ng kanilang work. Second, nandun po yung elders sa may hormonal imbalance o meron ng mga karamdaman na kung saan nagsasuffer sa pain at hindi maging mahinahon. Tinatamuan ko itong kanina. Pasensya na. Sa mga mahinahon at pagtitigil. Opo. Ngayon, kung madali po kasi sa members na magturo kung sino yung elders na pwedeng mamuna. Paano po kung mismong tao na yon ang ayaw? Paano po ngayon kung yung ang elders natin ay nasa pinakamalayong katulad ni Brother Timon na ang layo-layo bago po makarating dito sa atin kung kailangan po siya, no? Meron po mga elders na talagang hindi na po makarating sa sakit ng tuhod. Yes. Ano po ang dapat doon? Ibababa po ba yun? Kung hindi po under qualification yung mga nakalist doon na members, pwede po bang ibaba yun as a leaders na lang at hindi na elders? Yun lang po yung tanong ko po. So, yun nga po, base po doon sa napag-aralan po natin. Ilan pa lang po yung tama po yung sabi ni Brother Nelson, marami pa pong mga karagdagan doon. Yun po ay ilan lang po sa binanggit. So doon po tayo, ibababa po natin yung standard po natin as step by step po kasi yan, unti-unti naman po ay maabot natin yung standard. Hindi po, ipagkakalong po yan ng Diyos na halimbawa ay isang pamilya talaga na kumplito silang naglilingkod, yun pa lang po ay requirement sa pagiging elders, pwede pong ma-attain yun at inabot po yun. So sa ngayon, ang pinupunan po natin yung pagpupulang o ninyo dito sa IMOS. Ang isa po kasi, yung nag-usap po kami nila Sister Daisy, base din po doon sa sinabi ni Brother Willard nung nakarang linggo. May mga kapatid talaga na 3 beses ng ilang buwan nang hindi dumadalo sa pagkakatikot. So ano, iisipin natin, ano ba yung solusyon natin? Kung higa na ay pinaghirapan natin na sila ay pangaralan para maging kapatid sa pananampalataya, kayong naging mananampalataya sila tapos nanlamig sa pananampalataya, pati hindi natin gawa o hindi ninyo gawa ng solusyon kung paano mapuntahan. Katulad po nung sinasabi natin, magkakaroon po kasi yan ng tinatawag po nating mga church leaders base po doon sa kakayanan ng Juan, katulad po ng mga draft na ginawa namin nila Sister Daisy. Katulad ni Brother Jason at ni Brother Jan, meron na muna po sila po yung willing. May attendance keeper po na napag-usapan, depende po yan doon sa araw mismo ng Thanksgiving niyo kung papayag sila. Which is, base sa pananaw ni Sister Daisy na bilang matagal na dito sa iglesia, tinatanong ko siya kung sino yung qualified sa magiging part niya dito sa church nito. So ang tawag po natin doon, yung mga magiging church leaders lang po. Na as maagap na masolusyonan naman po yung ganung suliranin. Kung aantayin po natin na tayo ay mag-abot pa doon sa standard ng elders, baka naman 50 years na po ang IMOS ay wala pong maging elders. Ay paano po yung mga kakulangan, hayaan po muna natin yun hanggang walang elders. Ganun po. So may attendance keeper po kami. Ito po ay si Sis Janice at si Sister Joy.